Breaking news! Nag-anunsyo na kasi ang Palasyo Malacanang ng pagkakapili kay Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla bilang bagong ombudsman. Siya ang papalit sa nagretirong ombudsman nitong nakalipas na buwan ng Hulyo kay Ombudsman Samuel Martires. At sa pagkakataong ito mga kabombo at mga ka-Star Nation, ating tutunguhin ang Palasyo Malacanang para idetalye ang appointment nitong si bagong ombudsman Boying Remulla. Tunguhin natin ang Palasyo Malacanang, si Bombo Annalise Soberano. Bombo Dennis, itinanaga na nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Secretary of Justice Jesus Crispin Remulla bilang bagong ombudsman ng Republika ng Pilipinas. Ito'y matapos ang pagtatapos ng termino ni Honorable Samuel Martires noong Hulyo. Si Justice Secretary Remulla ang ika-59 na Secretary ng Department of Justice mula June 2022. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, isinulong ng Department of Justice ang mga pangunahing reforma upang gawing moderno ang sistema ng hustisya, mabawasan ang siksikan sa mga bilangguan, mapabilis ang pagresolba ng mga kaso at mapalawak ang akses sa serbisyong legal. Sa kanyang mahabang serbisyo bilang mambabatas, gobernador at abogado, nakuha niya ang malawak na respeto dahil sa kanyang integridad, dedikasyon at paglilingkod sa bayan. Nananatiling matatag ang administrasyon sa laban kontra korupsyon saan man ito naroroon. At ngayon bilang bagong ombudsman, inaasahan ng Pangulo panatilihin ni Remulla ang transparency, palakasin ang mga hakbang laban sa korupsyon, tiyakin na ang hustisya ay naipapatupad ng patas at mabilis. Muling tiniyak naman ni Pangulong Marcos na ang transparency, katarungan at pagsunod sa mga batas ang mananatiling gabay ng kanyang administrasyon sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas na tunay na nagsisilbi sa mga Pilipino. Sa ngayon wala pa ang inanunsyo ang Palasyo kung sino ang papalit kay Secretary Remulla sa Department of Justice, Bombo Dennis. Nais ko lamang din malaman kailan nabuo yung desisyon na ito at nagkaroon ba ng pagkakataon na magkaroon ng pulong itong si Pangulong Marcos doon sa mga nasa shortlist. I heard nasa ilang pangalan, 7, hindi tayo nagkakamali, na kabilang doon sa shortlist. Nagkaroon muna ba ng pakikipag-meeting or any events para makausap niya yung naturang mga nasa shortlist bago naglabas ng ganitong desisyon, Bomboan? Sa kanina nga, Bombo Dennis, hindi natin akalain na maglalabas na ng official na statement ngayong araw ang Palasyo hinggil nga sa appointment ng bagong ombudsman. Kasi kanina sa press conference ni Yusek Castro na ang sabi niya ay wala pang nabibigay na wala pang desisyon ng Pangulo at patuloy pa ang pinagpipilian yung mga nasa shortlist na ibinigay ng JBC, Bombo Dennis. So ngayon nga lang at biglang nagulat tayo dito sa Palasyo nang biglang maglabas ng itong ulat mula sa Office of the President na si Secretary Remulla na nga ang pinili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong ombudsman. So, ang sabi naman ni Undersecretary Castro na meron hanggang October 25 ang Pangulo para i-anunsyo ang bagong ombudsman. Pero ngayon nga nangyari na at sinabi na nga na opisyal na si Secretary Remulla ang magiging bagong ombudsman, Bombo Dennis. So hindi na na-elaborate pa kanina ni Yusek Castro kung nagkaroon ng pulong o nakipagkita si Pangulong Marcos sa mga nasa listahan ng JBC na ipinasa sa kanya para nga sa susunod na ombudsman. So sa ngayon, Bombo Dennis, inaabangan na rin natin dito sa Palasyo dahil sa ngayon ongoing yung event ni Pangulong Marcos sa loob ng Palasyo kung saan itong mga LCP, yung mga League of Provincial Councilors, League of Councilors of the Philippines ay nanunumpa kay Pangulong Marcos dito nga sa Palasyo ng Malacanang. At habang nagsasalita itong si Pangulong Marcos dito nga sa loob ng Palasyo ay saka naman inilabas ng Malacanang ang kanilang ulat na opisyal na nga ang itinalaga ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos at pinili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Secretary of Justice na si Boying Remulla para maging bagong ombudsman, Bombo Dennis.